Aarangkada na simulang Miyerkules ang dagdag pasahe sa LRT-1. Nakapreno naman ang pagbabawal sa kalsada ng mga jeepney na hindi sumali sa modernisasyon habang pinag-aaralan ng programa. At nakatutok si Joseph Moro. Pagpasok ng Abril, taas pasahe ang sasalubong sa mga suki ng LRT-1 dahil patutupad na sa April 2 ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe naman mula Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. sa Quezon City, dati 45 pesos magiging 55 pesos. Mas mura naman ang bahagyaang itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. Sinubukang ipetisyon ng transport groups ang taas singil sa Malacanang pero sabi ng DOTR at Malacanang, napakalaki na ng risk ng hindi na matuloy ang current operations ng LRT-1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fare increase. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, isang beses pa lamang sila na pagbigyan magtaas ng pamasahe simula na makuha nila ang kontrata noong 2014. Samantala sa mga nakadepende naman sa jeep, may pag-asang hindi patuluyang pagbawalan ang mga tradisyonal na jeep na itinuturing ng kolorum dahil hindi sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa pulong ng DOTR sa Grupong Manibela, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kung siya lamang, payag siya na makapag-renew ng kanilang provisional authority ang mga tradisyonal na jeep habang may inaayos pa sa programa. Pinapaaral ulit ni Secretary Dizon ang programa sa isang komite na binuo niya at inaasahang magsusumite ng mga pagbabago rito. Pinangungunahan ito ng mga taga-road transport ng DOTR, Office of the Transportation Cooperative at Land Transportation Office o LTO kung bakit walang taga-Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siya nagbibigay ng mga prangkisa. Hindi ibig sabihin ito ay magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa LTFRB. I'm saying that categorically. Fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to dahil aminado naman tayo na marami ding mga kailangan ayusin. Nagpapasalamat tayo dahil hiling natin ito sa ating sekretary nung nakaraang linggo pa, agad niya nang tinugunan. So dito pa lang, masasabi na natin na nakikinig siya. Umaasa ang Grupong Manibela na mailabas ang desisyon bago ang Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.